ask ko lang po sana if may legal responsibility ako kung ang mga IDs ko ay may lumang address na hindi na ako dun nakatira. Nagrerenta lang kasi ako at lumilipat-lipat ng bahay. Ayun, ang Ano po liability kayang mo legal diyan. responsibility? Oh, Anong siguro ang legal ibig niya sabihin responsibility? meron ba siyang responsibility na palitan yung mga address niya dun sa kanyang mga identification cards. Halimbawa, siguro dun sa Mhm, yung mga national ID ba niya o kung ano bang identification na mhm. nakalagay yung address. Ang tingin ko dito, Attorney M, may magkakaroon siya ng responsibility kung meron siyang deliverables or payables Hmm, halimbawa tapos dun yung doon pa address na naka-address, do'n nakalagay, ipapadala, oo. oo, dun pa naka-address tapos sinisingil siya dun tapos wala dun Mhm, yung tapos hindi niya in-inform yung pinagkakautangan niya na bago na pala yung address niya. So, in return hindi rin makakapagpaningil. Parang ganon yung naiisip mhm, ko dito. Pero yung kung may legal responsibility, ang tanong mo ba is mandatory na mag-change ka ng address sa mga hmm. identifications mo? Parang gano'n ba itong tanong na 'to, Attorney M? Mm. Sa akin iniisip ko attorney, it's more for his or her convenience, 'di ba? Kasi siyempre Mm, kung halimbawa lahat ng transactions mo, kung ano yung idineklara mong address, dun ipapadala lahat ng correspondence mo 'no? So kailangan mm, talaga palitan mo because it's for your convenience. Kahit yung kapag ikaw ay kukuha ng ano, voter's ID 'no, kung mm, ikaw ay may o-orderin, kung may babayaran kang bill, siyempre dun yan ipapadala at na ibabase yan. So kung ano yung dinedeklara mo. Pero magkakaroon ka ng legal responsibility in certain documents. For example, Attorney Joey, yung iyong mm, halimbawa kung ikaw ay ahensya, nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno, ang personal data sheet mo dapat idedeklara mo. 'Di ba talaga? And ano yan eh, may, totoo may, 'yan. may notaryo yan. So that's under oath. So kailangan nyo pong ideklara kung ano yung pinaka-recent nyo na address. No? So may permanent at saka present address. You have to declare kung alin po doon ang yung present address para po hindi magkaproblema. Again, it's more for your convenience talaga, Attorney Joey, 'no? Mm. Medyo medyo siguro ang kanyang question kasi is kung may legal responsibility siya, baka ibig niya bang sabihin magiging liable siya later on or puwede siyang kasuhan sa hindi pagsasabi ng kanyang totoong address. Meaning, he or she is opting not to disclose where he is currently located, Hmm, parang gano'n. Siyempre kung gusto mong i-keep yung privacy mo, nasa sa'yo 'yan. Pero yun nga, sabi nga ni Attorney M kanina, for your convenience, hindi ka talaga mari-reach. Ang problema lang, Attorney M, kung siya mismo ang option niya ay ayaw niya magpa-reach ng mga tao. oo, pero naku, Oo. pero yun nga, for example, may certain documents na under oath. Kapag under oath Mm, ka, so yun talaga kailangan mm. mong ideklara. You have no choice but to really Oo, declare yung iyong present at totoo. totoo mong address. So, kasi yun, Mm, pagka gano'n magkakaroon ka ng pananagutan 'pag nag-misdeclare ka. Kasi nga, totoo it is 'yun. under oath. So, you are saying na Mm, dito ka nakatira and because it's under oath, ang expectation ay yung totoo ang sinasabi mo. 'Di ba nakalagay yun dun, "I mm, certify that all information here are present and true to my knowledge." So, kaya kailangan niyo mm, po ilagay kung ano yung totoo niyong address kapagka ang mga mm. dokumento na inyong, susulatan ay under oath of course.